Sa isang karaniwang araw ng pasukan, si Haruka ay nakaupo mag-isa sa kanyang mesa dahil siya ay isang lubos na mapag-isa. Alam niyang loner siya, at sa totoo lang, natutuwa siyang mag-isa dahil ang isa pa niyang pagpipilian ay ang makipag-hangout kasama ang kanyang mga kaklase, at galit siya sa kanila. Mayroong isang grupo ng mga grupo sa klase, kabilang ang mga delinquent, ang mga sikat na babae, ang Jim Brothers, at pagkatapos ay ang ibang mga tao na walang pakialam. Hindi kabilang si Haruka sa alinman sa mga grupong ito, at ayos lang sa kanya yun dahil mas marami siyang oras para magbasa ng kanyang mga libro ng walang kaibigan, ngunit naantala ang kanyang session sa pagbabasa ng lumitaw ang maliwanag na liwanag sa ilalim niya. Mukhang may summoning circle sa ilalim ng mga estudyante, at saglit na natuwa si Haruka dahil alam niyang nangangahulugan ito na makakasama siya sa isang isekai adventure, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang masyado na siyang nagkakaroon ng screen time para sa isang loner, at kung may alam siya tungkol kay isekai ibig sabihin mababaliw siya kahit papaano. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na maging biktima bago bumagsak ang GTA 6, kaya habang naglulod pa ang portal ay lumakad siya papunta sa pinto at sinubukang umalis. Sa kasamaang palad, ang pinto ay tila nakasarado ng mahika, kaya kahit anong puwersa ang gamitin niya, hindi siya makalabas ng silid. Ang portal ay halos tapos na sa paglulod, kaya ang kanyang mga kaklase ay nagsimulang maglaho, at may huling pagsisikap na maiwasan ang kanyang hindi sa mundong kapalaran. Nagpasya si Haruka na gumapang sa mga lagusan ng kisame upang hintayin ang summoning circle. Tumalon siya at nagawang gumapang papunta sa bubong ng klase, ngunit nang maisip niyang ligtas na siya, sinundan siya ng summoning circle sa bubong at nauwi pa rin siya sa pagpapatawag. Nakakainis na hindi siya maaaring manatili sa lupa, ngunit dahil alam na niya kung paano nangyayari ang ganitong uri ng bagay, inaasahan niya ang isang uri ng matabang hari o magandang prinsesa na magpapakita sa lalong madaling panahon at humingi ng tulong sa kanya o kung ano. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari nang makita ni Haruka ang isang kalbo na matandang lalaki na galit na ikinakaway ang kanyang mga braso sa paligid at nataranta nang makita si Haruka. Tila, ang matanda ay Diyos, at siya ang namamahala sa pagpapatawag at pinaalis na ang lahat ng mga kaklase ni Haruka sa kabilang mundo. Ngunit dahil may ideya si Haruka na magtago sa kisame, habang siya ay napatawag pa rin, ang kanyang pagpapatawag ay naantala kaya kailangan siyang ipadala ng Diyos sa kabilang mundo ng mabilis bago siya malagay sa gulo para sa gulo na ito. Sinabi niya kay Haruka na makakakuha siya ng mga kakayahan upang tulungan siya sa kabilang mundo, ngunit dahil huli na siya, napili na ang lahat ng magagandang kakayahan, kaya ang natitira na lang ay ang lahat ng mga natirang bagay na walang gusto. Upang maglista ng ilan, mayroon siyang opsyon na pumili ng mga kasanayan na katumbas ng Minecraft Villager, gambling dice, contact lens, at stake. At ang mas malala pa nito, limitado lang ang bilang ng mga kasanayan na maaari niyang piliin, kaya nagsimulang ilabas ni Haruka ang kanyang galit sa Diyos sa pagpapatawag sa kanya dito at ang natitirang mga kasanayan sa basura. Alam ng Diyos na nag-ulo siya, pero hindi siya nagtapos sa God University para lang sigawan ng high schooler. Kaya't sinabi niya kay Haruka na ibibigay niya sa kanya ang lahat ng natitirang kasanayan sa basura bilang paghingi ng tawad, ngunit ayaw na niyang makita pa rito ang kanyang pangit na mukha, kaya agad niyang ipinadala si Haruka sa kabilang mundo. Astig na magkakaroon siya ng higit pang mga kasanayan kaysa sa karaniwan, ngunit hindi yun nakakatulong sa kanya kung itatapon siya sa kakahuyan sa sandaling dumating siya. Hindi pa siya nakatira dati sa kakahuyan at wala siyang mga supply, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang pouch sa sahig at lumalabas na bahagi ito ng kasanayan ng Minecraft Villager at ang pouch ay nagbibigay daan sa kanya na mag-imbak ng walang limitasyong bilang ng mga item sa kanyang inventaryo. Mayroon ding isang grupo ng mga starter gear doon, kaya hindi bababa sa Haruka ay hindi gagawin ito ng walang kagamitan. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga gamit, nagpasya siyang suriin ang kanyang mga estatistika, ngunit salamat sa mga dice sa pagsusugal, kailangan niyang gamulong ng isang numero upang makakuha ng mga stat na puntos. Sumama lang siya dito at ibinato ang dice sa lupa, kaya ang resulta, nauwi siya sa score na M at wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ng M, kaya nagpasya na lang siyang ilagay ang lahat ng M points sa lock stat niya. Nagulat siya nang buksan niya ang kanyang window ng stat, ang kanyang lock stat ay ganap na na-max out, kaya hinihiling niyang gamitin niya ito sa mas mahusay. Patuloy siyang tumitingin sa kanyang mga estatistika at sa kanyang sorpresa, bukod sa lahat ng mga kasanayan sa basura, talagang nakakuha din siya ng dalawang natatanging kasanayan. Dahil isa siyang loner sa Earth, hindi siya makakagawa ng party sa mundo kahit na gusto niya, ngunit ang kapalit, ang kanyang pangalawang kasanayan ay nagpapahintulot sa kanya na pilitin ang mga halimaw na pagsilbihan siya dahil hindi siya makakagawa. Anumang kaibigan kung hindi man.
Medyo nabigo si Haruka na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng isang tagak para sa kanyang sarili, ngunit kung ano ito. Sa ngayon, mas nababahala siya sa katotohanang wala siyang nakikitang kaklase niya sa malapit at kakaiba iyon dahil ito raw ang starting location, but then again, wala siyang pakialam sa mga ito noon, kaya bakit niya ito aalalahanan? Sila ngayon sa ngayon, kailangan niyang tumuon sa pagkuha ng mga supply para mamuhay siya ng magandang buhay dito sa kakahuyan, ngunit mas madaling sabihin yun kaysa gawin kapag halos wala na siyang nakikita sa lahat ng mga puno sa daan. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago niya sinasadyang mabangga ang isang halimaw, at kung mangyayari iyon, siguradong patay na siya. Noon pa lang, naalala ni Haruka na siya ay may kasanayan sa contact lens, kaya't isinuot niya ang mga contact lens at bigla niyang nakikita ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa kanyang kapaligiran. Lumalabas na ang mga contact lens ay may kasamang in-bull appraisal skill, at kasama nito, madali niyang natatawid ang kagubatan at nakahanap ng ilang mushroom na makakain niya ng hindi namamatay. Nagpasya siyang pumili ng ilan, at salamat sa kanyang bag ng taga-nayon, maaari niyang dalhin ang lahat ng gusto niya. Pagkatapos ay pumunta siya sa malapit na ilog at ginamit ang kanyang bag para kumuha ng kaunting tubig na maiinom. Ngunit kapag natapos na niya iyon, iba na ang nakapansin sa kanya, kaya gumala siya pabalik sa kagubatan kung saan nakahanap siya ng isang maliit na kuweba. Mukhang masyadong interesante para hindi niya pansinin, kaya nagdasal si Haruka kung sakaling may halimaw dito na aatake sa kanya, at pagkatapos nito, sinimulan niyang tuklasin ang kuweba. Sa kabutihang palad, mukhang walang anumang mga halimaw dito, at ang lugar na ito ay medyo maluwang, kaya nagpasya siyang gawin itong kanyang base ng mga operasyon. Naglabas siya ng tent at magic lantern mula sa kanyang bag para mag-set up ng kampo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsisindi ng maliit na apoy gamit ang kanyang salamangka na kinokontrol ng temperatura para manatiling mainit siya magdamag. Nagkataon, ang paggamit ng kanyang magic sa temperatura ay minsang nagpahintulot sa kanya na magbukas ng bagong apoy, at ang pagiging maingat sa mga halimaw ay naging dahilan upang magkaroon din siya ng ilang mga kasanayan sa pagtuklas, ngunit ang tanging kakayahan sa pag-atake ni Haruka ay isang stick, kaya kailangan pa rin niyang mag-isip ng paraan para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinaumagahan, nagising si Haruka na may pagkayamot, kaya kinakabahan siyang umalis sa kanyang tolda, at sa kanyang kaganhawahan, mukhang walang anumang pag-atake ng halimaw sa magdamag. Tigtas siya lahat salamat sa mga anti-monster na katangian ng kanyang walang kwentang mga item sa kasanayan, ngunit kahit naligtas siya sa pinsala, hindi ito nangangahulugan na ligtas siya sa kanyang gutom, kaya't naglabas siya ng kawali at nagluto ng ilan sa mga kabute na kanyang nakalap kahapon. At kung nagtataka ka kung saan niya nakuha ang kawali, nakaupo lang ito doon sa kanyang bag ng taga-nayon na mag-isa na may kasamang full set ng kitchen knives at ilang beef jerky. Sa ngayon, ang bag na iyon ang pinakakapakipakinabang na bagay sa arsenal ni Haruka, kaya iniisip niya kung anong uri ng mga taga-nayon ang nag-stock nito bago niya ito nakuha. Sa anumang kaso, ngayong kumain na siya, kailangan niyang malaman kung ano ang kanyang gagawin mula ngayon, kaya't tumungo siya sa labas at naglakad-lakad ng kaunti para makapag-isip. Sa ngayon, gagana ng maayos ang kuwebang iyon bilang base ng mga operasyon, ngunit kailangan pa ring mag-alala ni Haruka tungkol sa paghahanap ng mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng pagkain at paggawa ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa anumang mga halimaw na maaaring sumubok na umatake sa kanya sa mundong ito. Sa kabutihang palad, sa kanyang mga contact lens, hindi siya dapat maging mahirap para sa kanya na kumuha ng sapat na pagkain upang tumagal ng ilang sandali dahil nakahanap siya ng higit pang mga kabute at ilang mga halamang gamot halos kaagad, ngunit kailangan pa rin niyang mag-isip ng solusyon sa kanyang problema sa halimaw. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kakayahan ni Haruka sa pag-detect, at napansin niyang may nangyayari sa malapit, kaya nagpasya siyang tingnan ito at kinilabutan siya kapag napagtanto niyang ang ingay ay sanhi ng mga goblins. Magiging masama kung ito ay isa, ngunit mayroong dalawa sa kanila, at pareho silang may mga istatistika ng lakas na mas mataas kaysa sa kanya. Iniisip niya kung kaya ba niyang talunin ang mga ito gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, at nag-iisip siyang tumakbo palayo, ngunit ang katotohanan na siya ay nakatira sa kagubatan na ito ay nangangahulugan na sa kalaunan ay kailangan niyang labanan ang duwende kung gusto niyang mabuhay, kaya pinili niya. Para matapos na habang may elemento pa siyang sorpresa. Sa sinabi nito, hindi siya sigurado na ang kanyang stick ay magiging sapat na mabuti para sa trabaho ng mag-isa, kaya sinubukan niyang gamitin ang isa sa kanyang basurahan upang ibalot ang stick sa magic upang makita kung may magagawa yon. Ito ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa kanyang naisip, kaya siya lunges out sa mga palumpong at hampasin ang isa sa mga goblins. Matapos itong hampasin sa ulo, ang duwende ay nataranta,
ngunit si Haruka ay hindi tumigil doon at nagpatuloy upang talunin ang mga sinag ng araw mula dito hanggang sa ito ay tuluyang mamatay. Iyon ay pababa, ngunit kailangan pa ring harapin ni Haruka ang isa, kaya habang sinisingil siya nito, umiwas siya sa paraan ng pag-atake nito. Ngayong naramdaman na niya ito, napagtanto ni Haruka na ang mga pag-atake ng duwende ay talagang madaling hulaan, kaya't walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ito at pagkatapos ay hinampas ito bago ito hampasin ng isang alon ng mahika. Dahil nanalo pa lang sa kanyang unang laban sa mga duwende, naisip ni Haruka na sapat na ang trabaho para sa araw na iyon at nagpasya siyang bumalik sa kuweba para makapagpahinga siya ng kaunti, at sa sandaling bumalik siya, nag-ihaw siya ng ilang mushroom para sa hapunan at tumingin sa club. Ninakawan niya ang bangkay ng duwende. Maaaring ito ay may mataas na pinsala, ngunit ito ay mabigat at may maikling saklaw, kaya nagpasya si Haruka na ipagpatuloy ang paggamit ng kanyang stick sa ngayon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang iba pa niyang stats at sa kanyang sorpresa, nagawa niyang mag-level up mula sa laban niya ngayon at hindi lang iyon, na-double ang lahat ng kanyang existing stats bilang resulta. Sa susunod na umaga, nagising si Haruka at nag-aalmusal gaya ng dati, ngunit nagsisimula na siyang magkasakit ng walang kinakain kundi mga kabute sa lahat ng oras. Talagang gusto niyang makakain siya ng karne dito, ngunit kailangan niyang matutunan kung paano manghuli para magawa iyon at bago iyon, kailangan muna niyang matutunan kung paano pagandahin ang kanyang sarili. Ang unang bagay na gusto niyang subukan ay ang Magic Fusion skill na nakuha niya at para sa isang mabilis na paliwanag, karaniwang sinasaklaw nito ang kanyang buong katawan ng magic upang palakasin ang kanyang pisikal at mahiwagang depensa. Ito rin ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, kaya dapat siyang lumaban ng may higit na kahusayan. Bukod pa rito, na-upgrade ang kanyang kakayahan sa pagtatasa sa level 2, kaya ginagamit niya ito upang makita kung may nagbago, ngunit ang pagkakaiba lang ay mayroong tandang pananong sa tabi ng lahat ng paglalarawan. Malinaw na hindi kailanman naglaro si Haruka ng mga video game dahil gumugugol siya ng isang buong minuto sa pagsubok na alamin kung ano ang maaaring ibig sabihin ng icon ng tandang pananong at sa huli, sabay-sabay siyang sumuko dito. Sa halip, tumungo siya sa labas para magsagawa ng magic training at habang papaalis siya, may napansin siya sa sahig, kaya pinulot niya ito sa pag-aakalang baka ito ay karne, ngunit ito pala ay isa pang kabute. Maaaring ito ay maling akala, ngunit talagang umaasa si Haruka na ang karne ay tatubo lamang sa mga puno sa mundong ito at sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na hindi siya makakahanap ng anumang karne sa sahig ng kagubatan, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa mahika. Ina-activate niya ang kanyang mana infusion at isang hakbang pasulong, ngunit sa pisikal na pagpapalakas na nakukuha niya, siya ay lumilipad pasulong ng ilang metro. Mas magaan ang pakiramdam ng kanyang katawan kumpara sa dati at sa kaunting pagsisikap, madali siyang nakakalaro sa kagubatan na halos parang nag-teleport. Higit pa rito, ang kanyang dexterity ay lubos na pinahusay din, kaya siya ay maaaring gumalaw at humampas sa mga bagay ng may katumpakan. Ang unang bagay na ginagawa niya sa kanyang pinahusay na lakas ay hamunin ang dalawang random na goblin, at hindi katulad kahapon, nagagawa niyang patumbahin ang duwende sa isang hit. Talagang kumpiyansa siya sa kanyang bagong lakas, kaya sa tingin niya ay mas marami pa siyang mga duwende, ngunit kapag nakita niya talaga ang isang grupo ng 3 goblins, nagsimula siyang magdadalawang isip at dahan-daang umatras bago siya tumalon. Siya ay nagpasya na siya ay nagtrabaho ng husto para sa araw na ito at bumalik sa kanyang kuweba, para makapagsanay siya ng kanyang mahika. Ipinagpatuloy niya ang gawaing ito at nagsasanay sa pakikipaglaban sa araw, at sa gabi, sinimulan niyang pag-usapan ang kanyang mahika upang makita kung ano ang maaari niyang gawin dito. At tila, maaari siyang gumawa ng mga coffee table. Sa pamamagitan ng pagsunod sa nakagawiyang ito, nagagawa ni Haruka na maka-one-shot sa isang goblin at lumikha ng tamang mesa gamit ang kanyang magic crafting, kaya ginamit niya ito upang gumawa ng gate para sa kanyang kuweba para makalabas siya sa gabi, at ibig sabihin, siya maaari ng manghuli. Hinahabol niya ang isang kuneho, dahil matagal na siyang hindi nakakatikim ng karne, ngunit nang sa wakas ay maabyutan niya ito at magsisimula na siyang magluto, may napansin siyang iba sa malapit. Sa una, iniisip niya na ito ay isang duwende na sa karagdagang inspection, nalaman niya na ito ay isang bagay na mas malala pa. Iyon ang mga delinquent mula sa kanyang klase, at talagang ayaw niyang makipag-ugnayan sa kanila, kaya't balak niyang tumakas sa kabilang direksyon, ngunit sa pagsisimula niyang patungo doon, napagtanto niyang nandito rin ang mga sikat na babae, kasama ang Gym Brothers at ang mga nerds. Sa tingin niya ay hindi ganoong kalala ang mga nerd, dahil paminsan-minsan ay nakakasama niya ang mga ito sa paaralan, pero ayaw pa rin niya itong kausapin. Sa wakas, napansin niya ang grupo ng student council na may kinatawan ng klase,
at bagamat ayaw niyang makihalubilo sa mga tao sa kanyang klase, kailangan niyang aminin na ang kinatawan ng klase ay palaging mabait sa kanya, kaya ito ang magiging least may magagawa siya para ibalik ang kabaitan na yon, kahit kumusta lang. Panandali niyang pinag-iisipan ang paglalahad ng sarili at pakikipag-usap sa kanya, ngunit muli, ayaw niyang sirain ang nag-iisang buhay na mayroon na siya, dahil walang nakakaalam na narito siya. May pagkakataon siyang mapag-isa tulad ng dati niyang gusto. Walang idle chat, walang buwis, at walang mang-iinis sa kanya, kaya ayaw niya talagang guluhin yun sa pakikipag-ugnayan sa mga kaklase niya dahil medyo nakakainis na sila. Kaya naman opisyal na siyang nagpasya na hindi niya papansinin ang kanyang mga kaklase at mamuhay ng mag-isa para masakop niya ang mundong ito ng mag-isa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang bush para itago ang sarili habang papalapit ang mga delinquent, at isa sa kanila ay maaaring sumumpa na may narinig siyang tao sa direksyong ito, at napapikit siya sa mga palumpong pinagtataguan ni Haruka. Ngunit habang sinusuri niya ang loob, lahat siya finds is the bunny, kaya siya at ang iba ay nagpatuloy sa paglalakad. Nakahinga si Haruka na hindi nila siya natagpuan, ngunit nagpasya siyang sundan sila para malaman niya kung may pinaplano sila. Siya ay nakikinig ng mabuti, dahil ang mga delinquent ay may mataas na intelektual na pag-uusap tungkol sa dibdib ng kanilang class VP, at si Haruka ay nabigo dahil naisip niyang may matututunan man lang siyang kapaki-pakinabang mula sa kanila. Nang walang batas na pipigil sa kanila, medyo nag-aalala si Haruka tungkol sa maaaring gawin ng mga delinquent sa mga babae, ngunit sigurado siyang pipigilan ng class rep ang anumang sinusubukan nilang gawin dahil lagi niyang ginagawa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay narinig ni Haruka ang pag-uusap ng mga delinquent tungkol sa paggamit ng isang merito na tinatawag na tinako para sa kanyang kakayahan upang magawa nila ang anumang gusto nila. Pagkatapos ay bumangon ang mga delinquent upang bumalik sa kampo at masasabi ni Haruka na wala silang silbi, ngunit hindi niya magawang makialam dahil mangangailangan iyon ng panlipunang pakikipag-ugnayan at mahigpit niyang laban doon. Bumalik siya sa kanyang kuweba at nagsimulang mag-ihaw ng ilang kabute, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang bagay na lubos na nawasak sa kanya. Nag-level up lang ang kanyang loner skill, meaning kahit ang kanyang status board ay kinikilala siya bilang loner. Ito ay marahil dahil pinili niyang umiwas sa kanyang mga kaklase, ngunit gayunpaman, hindi ito ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari. Kung sa bagay, mas gusto niyang mag-level up dahil 3 pa lang ang overall level niya. Ang pangunahing dahilan nito ay mayroon siyang dalawang kakayahan na hindi niya ma-level ay si Jack ng lahat ng mga trade at dummy na kasanayan. Sa totoo lang, hindi siya sigurado kung ano ang ginagawa ng mga kasanayan. Ang Jack of all trades ay malamang na nangangahulugan na siya ay magiging mahusay sa karamihan ng mga bagay na sinusubukan niya, ngunit hindi siya kailanman magiging isang master sa anumang partikular na craft, at iyon ay medyo prangka. Ngunit tungkol sa dummy na kasanayan, ang pinakamahusay na paliwanag na maaaring gawin ni Haruka ay isang bagay na may kinalaman sa mga puppet, ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Nagpasya siyang sumuko sa pagsisikap na malaman sa ngayon at kumain na lamang ng kanyang hapunan, ngunit nais pa rin niyang magkaroon siya ng karne. Tinawag ito ni Hermeka na isang araw at natutulog para sa gabi, ngunit habang sinusubukan niyang makatulog, nakarinig siya ng isang malaking kaguluhan sa labas at hindi niya ito maaaring balewalain, kaya siya ay bumangon upang malaman kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pag-alis sa kanyang kuweba, inaasahan niyang makikita niyang muli ang mga delinquent, ngunit sa kanyang pagtataka, sa pagkakataong ito na talaga ang mga nerd. Kasalukuyan silang nakikipaglaban sa isang grupo ng mga duwende at mukhang nahihirapan sila, kaya naisip ni Haruka na tulungan sila, ngunit nagbago ang isip niya kapag nakita niya ang kanilang mga istatistika. Mayroon silang mga kasanayan na mas mahusay kaysa sa kanya, at lahat sila ay nasa level 16 habang si Haruka ay nasa level 3 pa rin. Naisip niyang magiging okay sila nang wala siya, kaya tumalikod siya para lumayo, ngunit bago siya umalis, nakita niya 2 duwende na sumusulput sa likod ng grupo at ang mga nerd ay nagpupumilit na, kaya kung sila ay atakihin mula sa likod ay tiyak na mapapawi sila. Si Hermeka ay nasa bakod pa rin tungkol sa kung dapat ba niya silang tulungan o hindi, ngunit pagkatapos ay naalala niya ang oras na ibinahagi ng mga nerds ang kanilang holographic Charizard sa kanya at pagkatapos ay nagpasya siya na sila ay nagkakahalaga ng pag-save. Tumakbo siya palabas ng mga palumpong na may hawak na stick at madali niyang na-one-shot ang magkabilang goblins sa isang indayog. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga nerds at tinanong sila kung ayos lang sila at ayos lang ang mga nerd na nabigla silang makita si Haruka dito. Kapag nagkakilala na sila, pinasalamatan ng mga nerd si Haruka sa tulong nito, ngunit nahihirapan siyang makipag-usap sa kanila dahil matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa mga totoong tao. Sa kalaunan ay ibinalik niya silang lahat sa kanyang lugar at lahat ng mga nerd ay namangha sa kung gaano kaganda ang loob na itinuturing na isang kuweba.
Ipinaliwanag ni Haruka na natuto siya ng kaunting earth magic at crafting para tumulong sa remodeling, ngunit iniisip pa rin ng mga nerd na kahanga-hangang ginawa niya ang lahat ng ito ng mag-isa. Naghanda si Haruka ng inumin para sa kanilang lahat at nagtanong kung bakit nasa labas sila sa gitna ng kakahuyan sa sobrang gabi. Biglang tumahimik ang mga nerd nang ilabas ang topic at pagkaraan ng ilang segundo ay sinabi nila kay Haruka na sila ay talagang tumatakbo mula sa iba pang klase ngayon. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng unang nakuha ng klase si Isekai dito at sa una ay nagulat lang ang lahat sa lahat ng nangyari, ngunit hindi nagtagal ay nahaharap sila sa katotohanan na sila ay natigil dito, at nagsimula silang mag-freaking out dahil dito. Ang ilan sa kanila ay mas kalmado tungkol sa sitwasyon, tulad ng mga sikat na babae na tila mas naiinis sila kaysa sa takot, ang mga jocks na sinusubukang malaman kung ano ang gagawin ngunit walang alam tungkol kay Isekai, at ang mga nerd na lubos na nasa loob ng kanilang sarili. Elemento. Ang kinatawan ng klase ay nalilito rin gaya ng iba, ngunit mayroon siyang sentido komon upang mapagtanto na ang pag-iyak sa isang hindi kilalang kagubatan ay isang magandang paraan upang maakit ang mga hindi gustong mandaragit at mapatay silang lahat, kaya sinubukan niyang patahimikin ang lahat. Gayunpaman, huli na dahil nahanap na ng grupo ng mga goblin ang klase at walang ideya ang kinatawan ng klase kung paano haharapin ang mga halimaw na ito, kaya nagsimula siyang matakot. Nababaliw na rin ang iba, kahit ang mga delinquent, pero alam ng mga nerds na kailangang may humawak nito, kaya lahat sila ay nag-activate ng kanilang mga kakayahan upang maalis nila ang mga duwende. Sumama ang mga Jim Brothers para tumulong at hindi nagtagal, natalo na ang lahat ng goblin, ngunit hindi pa rin ligtas na lumabas dito, kaya nakuha ng class rep ang atensyon ng lahat, at sinabing dapat silang lahat ay humanap ng lugar na ligtas na matutuluyan bago sila atakihin muli. Pagkaraan ng ilang sandali, ang klase ay nag-ayos sa pagtatayo ng kampo sa tabi ng ilog, at ang mga nerd ay kinuha sa kanilang sarili na turuan ang lahat kung paano mabuhay sa mundong ito gamit ang lahat ng kaalaman sa Isekai na taglay nila. Ang mga dobbies ay pantay na hinati sa lahat ng mga miyembro ng klase, at ang lahat ay tila naging maayos hanggang sa biglang sinabi ng mga sikat na babae na ayaw naming gumawa ng anumang trabaho. Sinubukan ng kinatawan ng klase na kumbansihin sila na kailangan ang trabaho, at ang kailangan lang nilang gawin ay tumulong sa pag-set up ng mga tolda, ngunit ayaw lang ng mga babae na abalahin ito. At dahil walang ginagawa ang mga sikat na babae, napagpasyahan ng mga delinquent na sila ay magiging tamad din, na iniiwan ang class rep at ang mga nerd na gawin ang lahat ng gawain. Higit pa rito, ang mga nerd ay nagsagawa ng kanilang paraan upang mahawakan ang lahat ng mga halimaw na susubukan na umatake sa kampo, at habang tila napakaraming trabaho, kailangan nilang gawin ito para sa kanilang sariling kapakanan. Bumalik sa puting silid, nakita ng mga nerds ang dalawang partikular na nakakagambalang kasanayan na napili. Ang isa ay ang charm spell na nagbibigay ng kontrol sa mga tao, at isa pang nakakabahala ay ang puppeteer skill, na halos pareho ang ginagawa. Alam nila na ang isa sa mga delinquent ay nagtataglay ng husay sa pagiging puppeteer, kaya ang mga nerds ay gustong mag-level up ng mabilis upang maipagtanggol ang sarili laban sa mga delinquent. Gayunpaman, sa gabi, ang mga delinquent ay lalabas at papatayin din ang mga halimaw, ngunit para lamang sa kapakanan ng pag-level up upang magamit nila ang kanilang mga kakayahan. At habang ang mga nerd ay nakikinig sa kanila, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung paano nila gagawing alipin ang mga babae kapag mayroon na silang sapat na antas upang magamit ang kanilang mga kakayahan. Napagtanto ng mga nerd na mangangahulugan ito ng maraming problema, kaya pinuntahan nila ang kinatawan ng klase tungkol dito. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang araw, ang mga delinquent ay nag-level up ng sapat upang magamit ang kanilang mga kasanayan, at ang kinatawan ng klase ay nagkataon na nasa malapit, kaya binalak nilang gawin siyang kanilang unang biktima. Gayunpaman, napunta sila sa pagtalon ng mga nerd, at sa sandaling sila ay nahulog, ang kanilang mga kasanayan ay nabuklod, upang hindi sila makapagdulot ng anumang pinsala. Ngayon, ang mga delinquent ay karaniwang walang kapangyarihan, at tulad ng iyong inaasahan, ang mga batang babae ay hindi kinuha ito ng mabuti nang malaman nila ang tungkol sa plano na ginawa ng mga delinquent, kaya ang mga delinquent ay pinalayas sa kampo. Matatapos na sana iyon, pero maliit lang ang mga delinquent, kaya noong gabing iyon, habang wala pa ang mga nerd para bugbugin sila, inatake sila ng mga delinquenteng kampo para lang guluhin ang lahat at napunta sa lupa ang lahat. Nang wala nang natira, ang mga delinquent ay umatras pabalik sa kagubatan, at sa oras na bumalik ang mga nerd sa kampo, sila ay nawasak ng matuklasan na ang lahat ng kanilang pagsusumikap ay nawasak. Ang mas masahol pa, sinisi sila ng mga sikat na babae sa lahat ng pagkawasak at binibigyan sila ng napakahirap na oras para sawayin ang mga delinquent.
Ang kinatawan ng klase ay tumayo para sa kanila at pinaalalahanan ang lahat na ang mga nerd ang tanging dahilan kung bakit sila nabubuhay dito sa ngayon, at ang mga nerd ay na-appreciate ng class rep na nakatalikod, ngunit hindi na sila maaaring gumugol ng isa pang minuto sa isang kamelyo na puno ng mga taong walang utang na loob, kaya naman tumakbo silang lahat. Matapos marinig ang buong kwento, masama ang pakiramdam ni Haruka para sa kanila, kaya nagpasya siyang mag-host ng isang piging ng mushroom para sa kanila ng gabing iyon. Talagang nasiyahan siyang gumugol ng oras sa ibang mga tao ng isang beses, ngunit sa susunod na araw ang mga nerd ay kailangang umalis dahil nagplano silang magtungo sa ibaba ng Agus upang maghanap ng isang nayon at simulan ang kanilang buhay bilang mga adventurer. Nag-aalok sila na payagan si Haruka na sumama sa kanila dahil itinuturing nila siyang isang kaibigan, at habang ang tingin sa kanila ni Haruka bilang mga kaibigan din, kailangan pa rin niyang tanggihan ang kanilang alok dahil naniniwala siyang ang kanyang mga kasanayan sa basura ay pipigil lamang sa mga nerds. Sa sinabi nito, medyo nag-aalala rin siya sa sitwasyon sa class camp, kadalasan dahil nandoon pa rin ang class rep, at siya lang ang nagugustuhan niya sa klase, kaya nagpasya siyang tingnan ito. Sa kahabaan ng paraan, siya ay random na tumakbo sa isang kobold, at ang bagay ay napakagat sa kanya, ngunit sa huli, pinamamahalaan niya itong patayin at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, nakarating siya sa tabing ilog kung saan dapat naroroon ang kampo ng klase, ngunit ang nakakagulat, ang lugar ay ganap na desyerto. Ipinapalagay niyang lumipat sila sa ibang lugar, kaya ginagamit niya ang isa sa kanyang mga kasanayan sa pagdetect upang kunin ang ilang mga bakas ng paa at sundan ang mga ito hanggang sa huli niyang makita ang mga sikat na babae. Sa lahat ng tao sa klase, pinakaayaw ni Haruka ang pakikitungo sa kanila kaya sinubukan niyang tumalikod at umuwi, ngunit nagsimula na siyang habulin ng mga babae. Hindi mahihirapan si Haruka na lampasan sila, ngunit natigilan siya sa pagtakbo nang marinig niyang sabihin nila ang salitang please. Sa lahat ng mga taon, nakilala sila ni Haruka ay wala pa sa kanilang bokabularyo, kaya tiyak na may nangyaring seryoso para maging ganito kadesperado sila. Siya ay nagpasya na makipag-usap sa kanila pagkatapos ng lahat, at ang unang bagay na ginagawa ng mga batang babae ay tanungin siya kung alam niya kung saan nagpunta ang mga nerds. Nag-aalangan si Haruka na sabihin sa kanila dahil sa palagay niya ay gusto lang nilang sigawan ang mga nerds, ngunit sa kabaligtaran, ang mga batang babae ay talagang gustong humingi ng tawad sa kanila. Napagtanto na nila ngayon kung gaano kalaki ang ginagawa ng mga nerd para sa kanila at taos puso nilang gustong bumawi sa paraan ng pakikitungo nila sa kanila, ngunit sa ngayon ay matagal nang wala ang mga nerd, kaya walang paraan na maabutan sila ng mga babae. Sa simula, hindi sila makakalabas sa kagubatan ng mag-isa, at hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga halimaw, kaya paano nila balak hanapin ang mga nerd? Tinanong niya ang mga ito kung mayroon silang desisyon na gawin ang anumang kinakailangan upang humingi ng tawad sa mga nerd, ngunit ang mga batang babae ay humahagulgol sa pag-iyak dahil alam nilang mamamatay sila nang wala sa oras kung sila ay may iwan sa kagubatan ng mag-isa. Nakiusap sila kay Haruka na turuan sila kung paano mabuhay dito, at nabigla siya sa biglaang kahilingan nila kaya pumayag siya nang hindi nag-iisip. Bilang isang resulta, ang kakayahan ni Haruka sa pagsupil ay nag-activate at bigla na lamang, ang mga batang babae ay naging kanyang masunuri na mga tagasunod. Ngayon ang lahat ng ginagawa nila ay blanko na tumitig sa kanya at tapusin ang mga halimaw sa tuwing nakikipag-away si Haruka, at pagkatapos ay hinugot nila ang mahiwagang kristal at iniharap ito sa kanya na parang mga tuta na naghahanap ng papuri. Talagang hindi nasisiyahan si Haruka sa nangyayari, ngunit sa ngayon ay napansin niya na ang isa sa mga batang babae ay may maliit na pinsala sa kanyang braso, kaya't iniabot niya sa kanya ang isang nakapagpapagaling na potion na ginawa niya upang siya ay gumaling. Gayunpaman, ginagamit lang niya ito sa kanya sa halip. Nasasaktan na siya kung paanong ang mga babae ay gumagawa lang ng mga bagay para sa kanyang kapakanan ngayon, at talagang nag-aalala siya kung paano niya ito ipapaliwanag sa kinatawan ng klase kung siya ay nasagasaan niya at agad-agad, ang kinatawan ng klase ay nagkataon sa naglalakad sa bahaging iyon ng kakahuyan sa ngayon. Sa sandaling makuha ng class rep ang atensyon ni Haruka, natarante si Haruka dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya at naisip niya ito. Hindi niya talaga alam kung ano ang pangalan nito. Magkaklase sila simula elementarya, at palaging mabait sa kanya ang class rep, kaya hindi siya makapaniwalang hindi ito nag-abalang malaman ang pangalan niya. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang iba pang mga babae sa klase dahil lahat ng tao bukod sa mga sikat na babae ay sumusunod sa utos ng class rep. Sa pagsasalita tungkol sa mga sikat na babae, napansin ng class rep na nakatayo sila sa likod ni Haruka, ngunit mukhang sila ay kasalukuyang nagbabahagi ng iisang brain cell, kaya iniisip ng class rep na may ginawa si Haruka sa kanila. Gusto niyang sabihing inosente siya, pero ang totoo,
Kahit hindi niya sinasadya, ginawa niyang mga alipin ang mga babae dahil sa husay niya at hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Sinusubukan niya ang kanyang makakaya na ipaliwanag ang sitwasyon ng hindi ginagawa ang kanyang sarili na parang masamang tao, ngunit wala sa mga babae ang talagang naniniwala sa kanya, kaya sumuko si Haruka sa pagsubok na patunayan ang kanyang kawalang kasalanan at tumalikod na umalis. Sa kasamaang palad, pinipilit siya ng class rep na manatili habang tinitingnan niya si Shimizaki para matiyak na ayos lang siya at sa kabutihang palad, medyo nanginginig ang lahat para mabawi ang pagsupil, kaya sinabi ni Shimizaki sa class rep na ayos lang siya. Gamaan ang loob ng class rep na marinig iyon at naisip ni Haruka na ang ibig sabihin nito ay makakaalis na siya, ngunit gusto pa rin malaman ng class rep kung paano nangyari ang buong pagsupil noong una, kaya tumanggi siyang paalisin si Haruka. Habang nag-uusap ang mga babae, naiwan si Haruka mag-isa sa tabi ng isang puno, at dahil wala siyang gagawin, nagpasya siyang subukang magsanay ng kanyang mahika upang mapalawak niya ang kanyang bahay kapag nakauwi na siya. Sinimulan niyang isipin kung paano gumawa ng basement, ngunit ginulo niya ito at hindi sinasadyang nabaon ang sarili sa lupa mula sa leeg pababa. Natigilan siya ng ganoon hanggang sa matagpuan siya ng class rep, at laking gulat niya nang makita siyang nakabaon sa dumi nang hilingin niya lang sa kanya na maghintay ng ilang minuto ngunit ang pagkabagot ay maaaring gumawa ng mga bagay na kabaliwan. Siya buzzes sa ibabaw ng ulo ni Haruka upang sunggaban siya upang siya ay makawala sa dumi, at sa sandaling siya ay malaya, siya ay humingi ng paumanhin para sa hindi pagtitiwala sa kanya dahil Shimizaki sinabi sa kanya na siya ay sinusubukan lamang upang makatulong sa lahat. Hindi naaalala ni Haruka na sinabi niya na tutulungan niya ang lahat, ngunit ang class rep at ang iba pang mga babae ay nagpapasalamat na sa kanya, kaya nagpasya siyang sumama na lang dito. Dahil naayos na ang lahat, gusto na niyang bumalik sa bahay, ngunit nagsimulang magalit ang mga babae dahil gusto niyang iwan sila sa ilang nang hindi tumulong. Napagtanto ng class rep na binanggit lang ni Haruka ang pagkakaroon ng bahay, kaya tinanong niya siya tungkol dito, at ipinaliwanag ni Haruka na mayroon siyang ilang bakanting oras sa kanyang mga kamay, kaya medyo nagtayo siya ng bahay. Hindi makapaniwala ang class rep na nagawa niyang magtayo ng isang buong bahay mag-isa. Habang sila ay nahihirapang pamahalaan ang isang kampo, at ang iba pang mga batang babae ay labis na humanga rin, kaya sila ay tumawag ng isang pulong at nagsimulang makipag-usap sa kanilang mga sarili. Nagtatanong ang class rep kung gaano karaming tao ang kayang tumanggap ng bahay ni Haruka, at mula sa paraan ng pagdidisenyo nito, kasya ito ng humigit kumulang 200 tao, ngunit kailangan mong ilipat ang ilang kasangkapan sa paligid at walang laman ang panloob na pool. Talagang naiinggit ang class rep kung gaano kahusay ang ginagawa ni Haruka para sa kanyang sarili, at hanggat ayaw niyang abalahin siya, tinanong niya kung siya at ang iba pang mga batang babae ay maaaring manatili sa kanya magdamag dahil lahat sila ay kasalukuyang walang tirahan. Nagtataka si Haruka dahil isang bagay ang mag-imbita ng mga lalaki na manatili sa gabi, ngunit ito ay isang buong klase na halaga ng mga babae, at nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang sarili. Sa sandaling huminahon na siya, sinimulan ni Haruka na akayin silang lahat sa kanyang bahay, ngunit dahil sa lahat ng oras na ginugol niya sa paggala sa kakahuyan na ito, mas mahusay si Haruka sa paglilibot. Ang isa sa kanyang mga kasanayan ay nagbibigay pa nga sa kanya ng mga kapaki-pakinabang na payo upang mapanatili siya sa tamang direksyon. Sa kalaunan, si Haruka ay nakabalik sa kanyang bahay kasama ang mga batang babae, at pagkatapos na makahinga, sila ay natigilan sa kagandahan ng bahay ni Haruka. Napakatagal na mula nang magkaroon sila ng bubong sa kanilang mga ulo o maranasan ng mga kahangahangang panloob na pagtutubero, kaya sa sandaling binanggit ni Haruka na may paliguan sa direksyong iyon, ang mga batang babae ay nagsimulang tumakbo patungo dito at naghuhubad pakanan. Doon sa harap ni Haruka, walang paraan na makakasama niya ang buong gabi sa iisang kwarto kasama silang lahat, kaya nagtayo siya ng tent para mapag-isa siya at naghanda na matulog. Sa sandaling iyon, pumasok ang class rep sa kanyang tent dahil may gusto itong pag-usapan sa kanya. Una sa lahat, nagpapasalamat siya sa lahat ng tulong nito dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin kung wala siya. Pagkaalis ng mga nerd, nagpasya na rin ang mga gym bro na umalis, kaya naiwan ang mga babae sa kanilang sarili. Mahirap na, pero ngayong nakaligo na sila at nakakain, ang lahat ng mga babae ay muling nabuhayan ng loob. Gayunpaman, kahit na natapos ang mga bagay sa kalaunan, pakiramdam ng kinatawan ng klase ay nabigo siya bilang isang kinatawan dahil wala siyang magawa para tulungan ang sitwasyon ng klase ng mag-isa. Iniisip ni Haruka na medyo nahihirapan siya sa sarili dahil hanggang ngayon, siya ang nagpoprotekta sa mga babae at nagpapanatili sa kanila. Maaaring totoo iyon, ngunit sinabi ng class rep na sinuwerte lang sila dahil hindi sila nakasagap ng anumang halimaw doon, ngunit kung mayroon sila,
wala siyang kapangyarihang protektahan ang klase, hindi tulad ng mga nerd. Muli, hindi iniisip ni Haruka na siya ay nagiging patas sa kanyang sarili dahil halos buong buhay ng mga nerd ay ginugol ang kanilang buong buhay sa paghahanda para sa sitwasyong ito, kaya natural na magagawa nila ang kanilang sarili ng maayos. Gayunpaman, sa kanyang pagtatapos, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol kay Isekai, kaya lahat ng bagay ay isinasaalang-alang, maganda ang kanyang ginagawa. Mas gumaan ang pakiramdam ng class rep pagkatapos niyang marinig na sinabi niyang maganda ang kanyang ginawa, bagamat mukhang hindi gaanong mahalaga ang kanyang mga nagawa kumpara kay Haruka, na lumikha ng gumaganang sambahayan sa loob lamang ng isang linggo. Binati niya ito ng magandang gabi at bumalik sa loob, ngunit sa lahat ng nangyari ngayon, walang paraan na makatulog si Haruka ngayong gabi. Maaga sa susunod na umaga, nagising si Haruka at nakita niya ang isa sa mga batang babae na nakaupo sa labas ng kanyang tolda at hinihiling siyang bumangon dahil handa na ang almusal. Ito ay tumatagal ng 1 minuto upang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari, ngunit kapag siya ay sa wakas, siya ay nabigla ng kaunti at sinabi na gusto niya talagang matulog ng kaunti pa. Hindi tinanggap ng dalaga ang sagot niya at gumapang sa ibabaw niya para kumbensihin siyang bumangon sa kama, kaya sumuko si Haruka at nagtanong kung ano ang almusal. Inaasahan niya ang karaniwang mushroom soup na may side of extra mushroom, pero ang gulat niya, isda talaga ang almusal ngayon at sa sobrang tuwa niya ay hindi niya sinasadyang na headbutt ang dalaga. Bahagyang nasaktan ang babae, ngunit walang pakialam si Haruka dahil sa wakas ay makakain na siya ng iba maliban sa mushroom, at talagang gusto niya ito. Hindi maintindihan ng class rep kung bakit tuwang-tuwa siyang kumain ng isda samantalang siya ay nakatira sa tabi ng ilog sa buong panahon na ito. Ngunit bagamat maaaring totoo iyon, si Haruka ay sumisip-sip lamang sa pangingisda kaya hindi pa siya nakakahuli. Para masanay ang mga babae sa pagkain ng isda, dapat ay mayroon silang maaasahang paraan ng paghuli ng isda, kaya tinanong ni Haruka kung paano nila ito ginagawa. Sumang-ayon ang class rep at dinala si Haruka sa ilog kasama ang isa sa mga batang babae na may kasanayan sa mahika sa kidlat, at kung paano niya nahuhuli ang isda, kinuryent lang niya ang tubig hanggang sa tumigil ang buhay ng isda. Talagang humanga si Haruka kaya nakiusap siya sa kanya na gawin ito muli, at habang ayaw talaga ng babae, pumayag pa rin siya dahil tinutulungan siya ni Haruka. Nag-spawn siya ng isa pang bola ng kidlat, ngunit bago niya ito maihagis sa ilog, kinuha ni Haruka ang bola ng kidlat at tinatakan ito ng kanyang husay sa pag-iimpake. Pagkatapos ay itinapon niya ito sa ilog at nakahuli rin ng isda, ngunit higit pa rito, nakakuha din siya ng mahika ng kidlat kaya hindi na niya kailangan ng tulong ng mga batang babae sa kidlat. Nagtanong ang class rep kung ano ang ginawa niya, kaya ipinaliwanag ni Haruka na sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kasanayan sa pag-iimpake sa isang partikular na elemento, maaari siyang makakuha ng ganoong uri ng mahika. Malamang na epekto iyon dahil sa kombinasyon ng marami niyang kakayahan, na tiyak na kapakipakinabang, ngunit hindi pa rin niya naiisip na ito ay kahanga-hanga dahil mayroon pa siyang isang bangkos ng mga walang kwentang kakayahan. Habang ang ibang mga babae ay naglalaro sa ilog, si Haruka ay nakaupo kasama ng class rep at nagtanong kung ano ang plano niya at ng iba pang mga babae na gawin pagkatapos nito. Sinabi ng class rep na hindi pa rin tiyak ang mga detalye, ngunit plano nilang magtungo sa pinakamalapit na nayon upang subukang maabutan ang mga nerd. Gayunpaman, kakailanganin nilang mag-level up kung plano nilang makalabas sa kagubatan na ito ng mag-isa, kaya nag-aalok si Haruka na tulungan silang magsanay bago sila umalis. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ng mga batang babae ay natipon sa kagubatan at bago simula ni Haruka ang kanyang kampo ng pagsasanay, sinabi niyang gusto niyang malaman kung ano ang kanilang kasalukuyang mga antas. Sinabi sa kanya ng mga batang babae na ang kanilang mga antas ay nasa itaas ng 15, at si Haruka ay nagsimulang malungkot dahil siya ay nasa ikapito pa lamang pagkatapos ng lahat ng oras na ito sa kagubatan. Sa totoo lang, nagsisimula na siyang magduda na kailangan pa nga ng mga babae ang tulong niya sa simula, kaya nagpasya siyang bigyan sila ng isang maliit na pagsubok at itinakda sila upang labanan ang isang grupo ng mga kobold upang makita kung gaano sila kahusay. Iniisip ng mga babae na ito ay isang piraso ng cake dahil ang kobolds ay nasa level 6 pa lang, ngunit makalipas ang ilang sandali, lahat sila ay naibigay na sa kanila ang kanilang mga asno at sila ay bumaba na para sa pagbibilang. Ang mga batang babae ay walang ideya na ang mga kobolds ay talagang lalaban, kaya lahat sila ay bumalik upang muling pangkat at mag-isip ng isang bagong diskarte. At sa ilang kadahilanan, nagaganap ang pagpupulong ng diskarte sa magic tent ni Haruka. Kasya ang lahat dahil kayang lumawak ang tent ni Haruka, ngunit wala pa rin siyang ideya kung bakit nila piniling pumunta rito. Pagkatapos ng kaunting deliberasyon, bumalik ang mga babae at sigurado silang hindi sila magpapatalo sa pagkakataong ito.
Natutuwa si Haruka na mukhang motivated sila, ngunit sa totoo lang hindi niya iniisip na mananalo rin sila sa pagkakataong ito. Kapag nakaalis na sila, nilapitan ng batang babae mula kaninang umaga si Haruka at sinabing gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang inasal ngayong umaga. Sinadya niyang lumapit sa kanya para lang makita kung susubukan itong samantalahin ang sitwasyon kung bibigyan ng pagkakataon. Inamin niya na hindi siya nagtiwala sa kanya noong una, ngunit binigyan niya sila ng lugar na matutuluyan, pagkain na makakain, at tinutulungan pa niya silang matutong lumaban para pakiramdam niya ay mapagkakatiwalaan niya ito at babalik siya sa paggising. Gising siya bukas kasama ang kanyang almusal. Natutuwa si Haruka na nagtiwala siya sa kanya at sinabing inaasahan niyang makita siya bukas, bagamat hindi niya alam ang pangalan nito kaya tatawagan na lang niya itong fish girl. Kinaumagahan, masaya si Haruka na tumanggap ng isda mula sa fish girl, ngunit pagkatapos ay narinig niya ang iba pang mga batang babae na nag-uusap tungkol sa paglabas upang labanan muli ang kobolds para sa paghihiganti. Ngunit bago sila makaalis, tinawag sila ng class rep at sinabing kailangan nilang magsanay, una dahil siguradong matatalo na naman sila kung babalik sa laban ngayon. Iminumungkahi niya na dapat silang magsanay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga duwende, ngunit kapag nagsimula na talaga silang makipaglaban sa mga duwende, hindi ito magiging maganda para sa mga babae. Sa kabila ng pagkatalo na ito, iniisip pa rin ng ilan sa mga batang babae na handa silang labanan ng kobolds, bagaman ang isang grupo sa kanila ay nagpapanggap na may sakit upang maiwasan na lumaban pa. Hindi iniisip ni Haruka na ito ay magtatapos ng maayos, kaya handa siyang makialam kung kinakailangan. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang mga batang babae ay talagang natuto mula sa kanilang mga pagkakamali laban sa mga goblins at nagtulungan upang ibagsak ang kobolds. Binabati sila ng class rep sa kanilang tagumpay at gumaan ang loob ni Haruka dahil ang ibig sabihin nito ay kakayanin na ng mga babae ang kanilang sarili at hindi na kailangan pang manatili sa kanya. Naniniwala siya na sa wakas ay makakabalik na siya sa kanyang buhay bilang isang loner, ngunit dumating ang class rep at nagpapasalamat sa kanya sa pagsang-ayon na sumama sa kanila sa pinakamalapit na nayon. Alam niyang hindi niya sinabing sasama siya sa kanila, ngunit ang class rep ay talagang mapilit na maging kwebo at pumayag na sumama sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ay nag-impake na ng kanilang mga gamit at handa na silang umalis sa kagubatan, ngunit ipinaalala sa kanila ni Haruka na hindi nila alam kung ano ang maaari nilang mapuntahan doon, kaya dapat silang lahat ay mag-ingat. Kasabay nito, sa isang iba't ibang bahagi ng kagubatan, ang isa sa mga batang lalaki mula sa klase ay makikitang tumatakbo para sa kanyang buhay kapag siya ay nagkamali ng pagtalikod at pagkakadapa sa isang bato. Siya na ngayon ay na-corner ng kanyang umaatake at wala nang matatakbuhan, kaya siya ay nasakal hanggang mamatay sa mismong lugar. Ang pangunahing prioridad ni Haruka sa ngayon ay ang pagtiyak sa kaligtasan ng mga babae dahil siguradong susundan sila ng mga delinquent, at para magawa iyon, kailangan niya silang mailabas sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Haruka ay tumakbo sa isang higanting orc at nakita niya ito bilang isang magandang pagkakataon upang turuan ang mga batang babae kung paano ipagtanggol ang kanilang sarili ng maayos, kaya sinabi niya sa kanila na tumayo at panoorin kung paano niya ito hinahawakan. Sinisingil niya ang orc gamit ang kanyang stick, kaya itinaas ng orc ang club nito at sinubukang ibagsak siya sa lupa, ngunit nang tumingin ito sa ibaba, napagtanto nitong wala na ang aming anak. Kasalukuyang nagtatago si Haruka sa likod ng isang puno at sa sobrang bagal ng orc, hindi siya nito tatamaan, ngunit kung gusto ni Haruka na lumaban, kailangan niyang mag-isip ng plano. Naaalala niya ang mga nerd na nagsasabi sa kanya na ang mga pisikal na pag-atake ay hindi epektibo laban sa mga orc, kaya ang pinakaligtas na taya upang talunin sila ay ang paggamit ng isang grupo ng mahika. Inilabas ni Haruka ang kanyang stat window upang tingnan kung mayroon siyang anumang magagamit na magic. At nasa kanya ang lahat ng elemento sa kanyang pagtatapon salamat sa kanyang husay sa pag-iimpake, ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataon na gamitin ang alinman sa mga ito, nakita ng orc ang kanyang pinagtataguan at ginamit club nito upang sirain ang puno, kaya napilitan si Haruka na umiwas sa mga welga nito hanggang sa tuluyan na siyang magkaroon ng sapat at lumitaw sa likod ng orc gamit ang kanyang tungkod bago ito itumba sa lupa. Ito ay lumabas na ang orc ay namatay dahil doon, at hindi niya inaasahan yun dahil ang mga pisikal na pag-atake ay hindi sinadya upang gumano laban sa bagay na ito. Nagalit ang mga babae dahil wala talaga silang natutunan mula sa kanya na one-shot ang mga orc, kaya humingi ng tawad si Haruka at sinabing gagamit siya ng magic para talunin ang susunod para matuto sila. Sa susunod na makita ni Haruka ang isang orc na nagmimiming ng sarili nitong negosyo, naghahanda siya ng flame spell sa kanyang kamay at basta-basta na lang itong inihagis sa orc.
Habang ang spell ay bumangga sa mukha ng orc, bumaba ang halimaw at hindi na muling bumangon, kaya't ang mga babae ay mas nabalisa dahil hindi sila matututong ipagtanggol ang kanilang sarili kung patuloy niyang papatayin ang lahat ng bagay kaagad. Sa gabing iyon, ang grupo ay may maraming karne ng pub sa kamay, kaya't nagdiwang sila sa isang barbecue. Bagamat nagsasaya ang lahat, nasa likod si Haruka na nagse-set up ng maraming bitag hanggat kaya niya para hindi sila atakihin habang natutulog sila. Ang kanyang tolda ay mayroon ding mga pag-aari na pumipigil sa pag-detect ng mga kaaway, kaya sa tingin niya ay magiging maayos din sila. Susunod, gusto niyang planuhin ang rutang tatahakin nila bukas ng umaga, kaya inactivate niya ang kanyang kakayahan sa mapa at tinitingnan ang landas sa unahan ng biglang, inaalerto siya ng kanyang kasanayan sa pangunawa sa presensya ng isang tao sa malapit, kaya pumunta siya para mag-imbestiga. Napansin niya ang apat na figure ng lalaki na lumilitaw mula sa dilim, kaya nag-aalala siya na maaaring ito ang mga delinquent sa una, ngunit habang papalapit ang mga lalaki, napagtanto niya na ito ay ang mga kapatid na Jim lamang, at siya ay gaman dahil hindi na niya kailangang labanan ang mga ito. Kasabay nito, hinahanap ng class rep si Haruka, at napansin itong nakikipag-usap sa apat na lalaki sa di kalayuan. Kahit na hindi sila palaban, nagtataka pa rin si Haruka kung ano ang ginagawa ng mga Jim Brothers dito sa simula. Ipinapalagay niya na malamang na hinahabol nila ang mga babae, ngunit ang mga brothers ay mariin itong itinanggi at sinabing pumunta sila rito upang hanapin si Haruka. Nagpasya siyang paniwalaan ang mga ito, ngunit hindi niya pa rin maintindihan kung bakit pinagdadaanan nila ang lahat ng problemang iyon upang maiwasan ang mga babae. Ipinaliwanag ng mga brothers na hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga babae, at ipinaalam nila sa kanya ang isang kasanayang mas masahol pa sa mga kasanayan sa alindog at puppeteer na gustong gamitin ng mga delinquent. Naalala ni Haruka na nakakita siya ng isang bagay tungkol sa isang kasanayan sa pag-hijack, at iyon mismo ang tinutukoy ng mga Jim Brothers. Ang mga delinquent ay talagang vocal tungkol sa lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin sa kanilang mga kasanayan sa pagkontrol sa isip, ngunit ni minsan ay hindi sila nagbanggit ng anuman tungkol sa kasanayan sa pag-hijack, kaya ibig sabihin ay wala sila nito. At kung ang mga delinquent ay wala nito, at ang mga nerd ay wala rin, ibig sabihin, isa sa mga batang babae ay dapat magkaroon ng kasanayan, at itinatago ito sa lahat. Nagpasya si Haruka na guluhin ng kaunti ang mga bro at sinabi sa kanila na maaaring siya ang may kasanayan sa pag-hijack, ngunit ang mga bro ay hindi mukhang nag-aalala. Sa totoo lang, parang gamaan ang loob nila dahil alam nilang loner si Haruka kaya hindi niya kailanman hahanapin ang mga tao para mang-hijack ng kanilang mga kakayahan. Inamin ni Haruka na wala siyang kakayahan sa pag-hijack, bagamat mayroon siyang kakayahan sa pagpapasakop na maaaring gawing mga alagang hayop ang mga tao, ngunit mas pinili niyang huwag gamitin ito. Gayunpaman, gusto lang siyang punan ng mga bro sa mga panganib ng kasanayan sa pag-hijack, kaya sinabi nilang bumalik sila sa kakahuyan upang bantayan ang mga delinquent dahil mukhang medyo kainahinala sila. Bago sila umalis, hiniling nila kay Haruka na humingi ng paumanhin sa kinatawan ng klase at sa iba pang mga babae para sa kanila dahil iniwan nila sila ng walang babala. Kinabukasan, lahat ay bumangon, at ang lahat ng mga batang babae ay tila mas masigla kaysa sa karaniwan, kaya umalis si Haruka dahil lahat ng kanilang enerhiya ay umuubos sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, may dumating na class rep sa likod niya at sinabing may gusto siyang sabihin sa kanya. Kinakabahan siya at sasabihin na sana kay Haruka na siya ang may kakayahan sa pag-hijack, ngunit alam na iyon ni Haruka matagal na ang nakalipas. May appraisal skill siya kung tutuusin. Laking gulat ng class rep na alam niya dahil ang tanging nakakaalam ng husay niya ay ang mga nerd. Tinanong niya kung bakit hindi nagsasalita si Haruka noon kung alam niya at kung bakit pinili pa rin niyang tulungan siya, ngunit hindi lang naisip ni Haruka na ganoon kalaki ang deal. Tinanong niya kung hindi siya natatakot sa kanya dahil ang pag-hijack ay isang kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na magnakaw ng mga kakayahan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, kaya kahit sino ay matakot dito. Ngunit muli, hindi iniisip ni Haruka na may dapat ikabahala. Ang mga nerd ay malamang na hindi nag-aalala tungkol sa kanyang pagkakaroon ng kasanayan dahil alam nila ang tungkol dito, at habang tinataka nila ang kagandahan at mga kasanayan sa puppeteer mula sa mga delinquent, umalis sila sa class rep gamit ang kanyang kasanayan sa pag-hijack. Iyon ay nangangahulugan na hindi bababa sa pinagkakatiwalaan nila siya na huwag abusuhin ito, at ganoon din ang para kay Haruka, dahil alam niyang walang paraan na makakapatay siya ng isang tao. Napaiyak ang class rep matapos marinig na ganoon kalaki ang tiwala ni Haruka sa kanya, at sa palagay ni Haruka ay nakakatuwa ito dahil mas madalas siyang umiyak nitong mga nakaraang araw, ngunit sinabi niyang kasalanan niya kung bakit siya umiyak ng husto. Ang grupo ay patuloy na naglalakbay sa kagubatan, at pagkatapos nilang maglakbay ng malayo,
Sinabi ni Haruka sa lahat na maaari silang magpahinga sa ngayon at kumuha ng isang kahon ng juice para ibenta sa mga babae. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang may pera, kaya nag-aalok ang isa sa mga batang babae na magbayad sa ibang paraan kung bibigyan siya ng juice, ngunit agad itong pinigilan ng class rep para hindi makakuha ng juice ang babae. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang grupo ay muling gumagalaw, at sila ay kasalukuyang nauuna sa schedule, ngunit magdidilim pa rin bago sila makarating sa nayon, kaya kailangan nilang magkampo muli sa labas. Sa sandaling iyon, napansin ni Haruka ang isang ilog sa malapit at sa palagay niya ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang isang bagay, kaya hiniling niya sa kinatawan ng klase na bantayan ang iba pang mga babae habang siya ay nag-scouting. Tinanong niya kung maaari siyang sumama sa kanya, ngunit nais ni Haruka na gawin ito ng mag-isa, kaya't binilisan niya ito bago siya masundan. Habang tumatakbo sa kakahuyan, ina-activate ni Haruka ang kanyang magic boost skill para palakasin ang kanyang katawan, at pagkatapos ay ginawaran niya ang kanyang sarili ng weight magic para gumaan ang kanyang sarili. Sa kombinasyong ito, nakakagalaw siya ng mas mabilis kaysa dati, at sa sapat na puwersa, naniniwala siyang dapat siyang lumipad, kaya binibigyan niya ng pagsubok ang kanyang teorya at tumalon ng mataas sa kalangitan. Mukhang gumagana ito sa una, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang bumalik, at bago niya namalayan, nahulog siya sa sahig ng kagubatan. Muntik na siyang mamatay mula sa pagkahulog na iyon, kaya nagpasya siyang huwag ng subukan iyon at bumalik sa kampo, ngunit nang makita ng kinatawan ng klase kung gaano siya nasaktan, talagang nag-alala siya at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Haruka na inilunsad niya ang kanyang sarili ng napakataas, ngunit pagkatapos ay nangyari ang gravity at siya ay nahulog at halos mamatay. Sinimulan siyang sigawan ng class rep dahil sa paggawa ng isang bagay na napakagogo, ngunit kung ito ay magiging mas mabuti, nagawa ni Haruka na makakita ng ilang berry habang nasa langit siya, kaya nag-alok siyang gumawa ng juice para sa class rep, ngunit ang class rep ay hindi want any, kaya lumapit si Juice Girl sa kanya at nagsimulang humingi ulit ng juice. Kinabukasan, gumagalaw muli ang lahat at tila maayos ang takbo bukod sa batang babae na naligaw at sa mga orc na nasagasaan nila. Ngunit sa kabila ng mga abala na ito, nagawa pa rin ng grupo na makalabas ng kagubatan ng magkasama. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga batang babae na sa wakas ay nakalabas na sa kagubatan dahil hindi na dapat mas malayo ang nayon ngayon, ngunit medyo nasa gilid si Haruka dahil mahina sila sa bukas na ganito. Hinaharang ng mga burol ang kanyang mga tanawin at hindi niya matukoy kung nasaan ang nayon, kaya tumingin siya sa kanyang stat window upang makita kung mayroong anumang mga kasanayan doon na maaaring makatulong sa kanyang sitwasyon at nagulat siya sa kanyang bagong kasanayan sa airwalk. Siguradong nakuha niya ito mula sa kanyang nabigong pagtatangka sa paglipad kahapon, kaya sinubukan niya ito at sigurado, nagsimula siyang maglakad sa himpapawid. Napansin ng class rep na wala na si Haruka, kaya nagsimula siyang maghanap sa paligid at laking gulat niya nang makita siyang lumulutang sa hangin. Tumingin si Haruko sa kanya at sinabing gusto lang niyang mag-scouting para matiyak na ligtas ang daan sa unahan. Tumingin siya sa malayo at ang mga bagay ay tila medyo mapayapa sa una, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang grupo ng mga taga-nayon na inaatake ng mga lobo. Bumaba siya at sinabi sa kinatawan ng klase na wala siyang masyadong nakita bukod sa 2 tao na inaatake ng mga lobo. Inaakala ng class rep na kailangan nilang tulungan sila, ngunit hindi ibig sabihin na sila ay inaatake ng mga halimaw ay mabubuting tao. Iniisip ng lahat ng mga batang babae na dapat silang magmadali upang iligtas ang mga tao, ngunit sa distansyang ito, wala sa kanila ang makakarating sa oras kahit na tumakbo sila, at paano kung ang mga tao ay lumabas na mga bandido o isang bagay. Personal niyang ayaw makipagsapalaran na maglalagay sa grupo sa panganib, kaya iminumungkahi niya na huwag na lang nilang pansinin ang mga ito at magpatuloy. Nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit hinawakan ng kinatawan ng klase ang kanyang braso at nakiusap sa kanya na muling pag-isipan. Sinabi niya na kung ang mga tao ay lumabas na mga bandido at subukang salakayin sila, lalabanan niya sila, ngunit kung sakaling sila ay maging mabubuting tao, gusto niya silang iligtas. Alam na ni Haruka na magiging determinado ang class rep na tulungan ang mga tao kahit na maglagay ito sa kanya sa panganib, ngunit tulad ng nangyayari, ang mga babae ay nahihirapan pa rin sa pakikipag-away, at wala silang magagawa para tumulong kahit na pumunta sila, kaya sinabi ni Haruka na gagawin niya. Hawakan ito sa halip. Masyadong malayo ang mga tao para tumakbo siya, at kahit nasubukan niya ang weight magic mula kahapon, malamang na hindi pa rin siya makakarating, kaya nagpasya siyang sumubok ng bago. Inihagis niya ang magic boost at weight magic sa kanyang sarili, at bilang pangwakas na pagpindot, gumagamit siya ng malakas na wind spell para kumilos bilang propellant. Ang spell ay napakalakas kaya ang class rep ay nahuli dito.
Ngunit hindi napansin ni Haruka, kaya sumabog siya at dumiretso sa mga taga-nayon. Habang gumagamit ng airwalk para panatilihing naka-airborne ang sarili, napansin ni Haruka na may tumutulo sa kanyang kapa, kaya lumingon siya at laking gulat niya nang makitang nakabitin sa kanya ang kinatawan ng klase habang buhay. Siya ay takot at ipinaliwanag na siya ay sinipsip sa pamamagitan ng kanyang hangin spell, at ang mga ito ay masyadong mataas para sa kanya upang bitawan sa puntong ito, kaya siya ay sumabay sa biyahe. Habang nagsisimula silang lumapit sa mga taga-nayon, sinabihan ng class rep si Haruka na huminto, ngunit tungkol doon, hindi talaga siya nakaisip ng paraan para huminto, kaya napunta sila sa crash landing sa gitna ng labanan sa pagitan ng mga taga-nayon at ng mga lobo. Bilang resulta, ang kinatawan ng klase ay na-knockout, ang lahat ng mga lobo ay agad na pinatay, at ang mga tao ay naiwan sa lubos na kawalang paniwala. Habang malamig pa rin ang class rep, pinasalamatan ng pinuno ng grupo si Haruka sa pagligtas sa kanila at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Ofter, at ang kanyang kaibigan ay si Gaytek. Kung hindi nagpakita si Haruka, maaaring nabura na ang buong party ni Ofter, kaya talagang nagpapasalamat siya sa kanya. Tinanong ni Haruka kung ano ang ginagawa nila dito, kaya ipinaliwanag ni na Ofter at Gaytek na ang mga lobo ay umaatake sa mga mangangalakal sa mga kapatagang ito, kaya't ang Adventurer Guild ay nag-request para sa mga lobo na mapuksa, at naisip nilang kakayanin nila ito noong una, ngunit mabilis silang nabigla. Nawasak ang kanilang karwahe, kaya kailangan nilang dalhin ang lahat pabalik sa nayon sa pamamagitan ng kamay, at dahil walang gaanong magagawa si Haruka hanggang sa maabyutin ng iba pang mga babae, nagpasya siyang ibahagi ang ilan sa mga inihaw na kabute na siya. Nagdadala sa kanyang sarili para sa mga emerhensya. Nagulat si Gaytek na ibabahagi ni Haruka ang isang bagay na tulad nito sa kanila, dahil ito ay mga stamina cap mushroom at napakabihirang mga ito dahil halos agad-agad silang nagpapanumbalak ng stamina ng isang tao. Malapit nang magpakita ang iba pang mga babae sa klase, at nasasabik silang makilala ang elf at night ladies sa party ni Ofter, kaya nagkakasundo silang lahat. Madalas ay nag-aalok na pangunahan silang lahat sa bayan na kanyang pinanggalingan kaya hindi nagtagal ay nakarating na ang grupo sa bayan ng Omo, at sila ay nasasabik na sa wakas ay makabalik sa sibilisasyon. Samantala, pabalik sa kagubatan, ang mga delinquent ay nag-level up ng husto sa nakalipas na mga araw, at ngayong mayroon na silang magandang karanasan, nilayo nilang habulin ng mga babae at makaganti, ngunit bago nila gawin na, kailangan nilang ma-unsealed ang kanilang puppeteer at charm skills, kaya hahabulin muna nila ang mga nerds.